Water signs, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet, ng ating QR's Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay, tignan natin. Blessings na paparating for you. We have beauty. Ayan, so feel nyo ba ang beauty ninyo ngayon? Water signs, magaan ba yung inyong energy? Yung energy sa paligid ninyo. We have spirit guide. Okay. Mukhang pinaprotektahan kayo ng mga spirit guides nyo ngayon. Ayun. Okay, magaan yung pakiramdam ninyo because you know how to forgive. Water signs. So parang yun yung tinuturo sa inyo ng inyong spirit guide. Yun yung gusto niyang matutunan po ninyo ngayon. The beauty of letting go. The beauty of forgiveness. Yun nga, gusto niya talaga mas maging magaan yung life mo. So kung meron kayong mga tampo, meron kayong mga sama ng loob, let go nyo na yan. Kasi mas gagaan po yung life ninyo. Yun yung gustong sabihin sa'yo ng spirit guide mo. Pwedeng kumo-connect siya sa'yo through dreams, pero pwedeng hindi mo maintindihan kung ano ba yung panaginip mo. Okay, meron yung iba sa inyo, meron kayong mararamdaman na kakaibang ihip ng hangin. Hindi nyo rin mapaliwanag, parang natatakot kayo na ewan. Basta, parang ano siya, basta ihip ng hangin. Ayan, mararamdaman nyo na lang po yan. Hindi man siguro siya ngayong araw, pero one of these days, when you least expect it. Tignan po natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Okay, energy, spirit guide, ano po ang energy natin for water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Meron tayo ditong Ace of Pentacles. Okay, ayan, parang ano kayo ngayon medyo ganyan kayo, matipid. Matipid kayo kasi pwedeng wala kayong ibibigay. Yan yung nararamdaman ninyo. Yan yung nakikita ninyo ngayon. Tingnan natin. Ayun, parang naubos na kayo. May energy na ganyan. Pwede kasi iba sa inyo, very giving talaga kayo. Diba? Willing talaga kayo to give. Pero kasi ayan, pwedeng na ano naman kayo dito, na abuse naman yung iba sa inyo, na take advantage kayo ng mga tao. So, yun lang din talaga. Siyempre, huwag kayong magpapaabuso. Hindi ba? Pag alam nyo na sumusobra na yung isang tao, just say no. Know your limits. Know your worth. Check natin. We have moves in silence. Ito po yung kailangan ninyo. Ayan. Kunwari, nagkakaroon kayo ng pera. Meron kayong magandang trabaho. Tapos, yung iba sa inyo, post kayo ng post ng mga binibili ninyo. Hindi naman siya masama ha. Kaya lang kasi pwedeng may mga tao dito na ini-evil eye talaga kayo. Merong mga tao dito ay nakita lang na may binili kang ganito, akala napakarami mo ng pera. So pwedeng lalapitan ka. So, 'di ba pag nilapitan ka tapos hindi mo naman napahiram, sumasama yung loob sa iyo. So pwedeng maraming tao dito yung nagdaramdam sa iyo. 'Di ba sabi ko dito kanina parang it's either ikaw yung nagdaramdam. Pwede rin naman na maraming nagdaramdam sa iyo dito kasi hindi mo sila mapahiram. Oh yes, pwedeng maraming tao din sa paligid mo ang matatampuhin. Pwedeng hindi lang naman ikaw. Hindi lang ikaw, water signs. Ayan, kaya po tahimik lang kayo dito kapag merong mga magagandang nangyayari sa life ninyo. Parang ganito din. Kunwari, nagpo-post naman kayo ng mga binibili nyong pagkain, di ba? Ang sasarap. Tapos, bigla kayong mangungutang. Ayan naman. So, yun din. Pwedeng nakikita rin yun ng mga tao. So, baka ikaw naman yung sumasama yung loob pag hindi ka naman nila napautang. Kasi naman, may nakikita sila sa'yo Di ba? Siguro ganito, nakakakain ka sa ganito, tapos bigla kang mangungutang. Yan. Siyempre, hindi mo maiwasan na hindi ka ma-judge. That's life, di ba? Kahit nga may gawin ka, wala kang gawin, na-judge ka. So, ayun po. Kaya tahimik lang kayo dito. Mayroon kayo, hindi malalaman ng tao. Wala kayo, hindi rin malalaman ng tao kasi tahimik kayo. Kayo lang yung nakakaalam.
Tingnan natin ano pa yung mensahe. Ano tong beauty na ito? Spirit guide. Ano po yung beauty na ito? Paalala lang yan sa inyo ni universe and ng inyong spirit guides. We have the hermit, diba? The beauty of silence. Ayun talaga yung sinasabi sa'yo dito. Manahimik ka. Water signs. Tignan natin. Your spirit guides. Ayan, 5 of cups. Huwag ka daw mabuhay sa regret. And what is forgiveness? We have 8 of swords. Wag mong ikulong yung sarili mo sa regret at wag mong ikulong yung sarili mo sa sama ng loob. Sabi ko nga, mas gagaan yung life ninyo once na nagpatawad kayo. Sabi nga, 'di ba, hindi naman ikaw nagpatawad para dun sa tao na yun, kung hindi para sa peace of mind mo, para sa sarili mo. Iregalo mo yun sa sarili mo. Wag mong pahirapan yung sarili mo. Tignan natin pagdating naman po sa iyong pamilya. Tignan natin. We have 4 of swords. Ayan, meron bang wawala lang dito sa family ninyo? Ayan, we have 4 of swords or tahimik sa family. Parang tignan natin kung ano pa yung mensahe. Queen of Wands. Ayan, mukhang ayaw. Mukhang may nagmamataas pala. Meron dito sa family members nyo or relatives, parang ayaw niya ng peace of mind. Okay, so parang siya yung magulo, maingay, ganyan. Tingnan natin. Tsaka parang meron sa family members na ayaw yata ang laging nag-i-stay lang sa bahay. So, may layas ka dito na family members. So, syempre, pag umaalis ka ng bahay, di ba, gumagastos ka. So, yun, medyo magastos tong family member na ito. Check natin pagdating sa kaperahan. Kamusta? Sa kaperahan, we have the moon. Okay. And we have Ace of Cups. Ba't parang ubos kayo dito? Ayan din yung pinapakita dito with this Ace of Pentacles. Siguro ngayon pa lang nakakabawi yung iba sa inyo sa pagdating sa mga financial losses ninyo. But wag kayong mawawala ng pag-asa because makakabawi naman po kayo dito. Ang dami lang akong nakikita dito na mga nasayang. Siguro mga nasayang na pera po ninyo, mga nasayang na opportunities. Meron din dito nag-i-evil eye po talaga sa inyo. Kapag nasosobrahan kayo sa pagsasabi ng mga nangyayari sa life nyo, ng mga plans po ninyo. Tignan natin kung meron pong may utang sa inyo, makakabayad na ba? We have the Magician. Okay, tignan pa natin. And we have Page of Wands, hindi pa. Yan, hindi pa makakabayad yung may utang po sa inyo. Kasi nakikita ko dito, kaya niya namang gumawa ng paraan, pero hindi po siya gumagawa ng paraan. Ang gawin po ninyo is, singilin po ninyo. Kasi mukhang hindi nyo sinisingil yung tao na to, kayo pa yung nahihiya. Kaya hindi siya nagbabayad kaya hindi siya nagkakaroon ng lakas ng loob na magbayad. Lakas ng loob talaga, no? Nakakahiya bang magbayad ng utang? Hindi naman, di ba? Mas nakakaya yung hindi ka nagbabayad. So, yun. Yun yung nangyayari dito. Yun, parang pinapalagpas na lang ng tao na yun. Hinihintay kanyang, maningil sa kanya. Yun, parang ganito. Ang nakikita ko naman sa kanya, once na maningil ka, tsaka pa lang siya kikilos. Tignan natin. So, may na-tolerate ka dito sa pagpapautang mo. Nasisipa, no? Kaya ayan, pag-isipan nyo talaga kung sino ba yung mga pinapautang ninyo. Tignan natin, pagdating naman po sa ayan, sa mga nag-apply ng trabaho. Sa mga nag-apply ng trabaho, ayan po, ang ganda po ng energy ninyo. Kaya lang, sinasabihan din kayo dito ni universe na labas kayo sa comfort zone ninyo. Diba? Kung meron dito 3 months na kayo naghihintay dun sa, or 3 weeks na kayong naghihintay dun sa trabaho na in-applyan ninyo, pwedeng wala na talaga kayong marireceive na good news dyan na, diba, job offer. So, labas kayo sa comfort zone nyo, maghanap pa po kayo ng iba. Okay, so pwedeng ito, yung parang hintayin nyo na lang siguro. Ayan, 3 weeks. Pag wala pa, you move forward na. Pero siguro, habang naghihintay kayo, magpasa na rin kayo sa iba ng resume po ninyo. Kasi sayang naman talaga ang oras, umaandar yan, diba? Hindi na natin yan mababalik. Tignan natin pagdating naman po sa trabaho. Sa trabaho, we have, 10 of Pentacles. So, may peace of mind naman po yung karamihan sa inyo pagdating sa inyong current job. Yan, tsaka masaya kayo. Kasi pwede po na on time lagi yung inyong sweldo, yung inyong salary. Tapos mababait din naman yung mga kasamahan mo sa work. May mga pabibo lang talaga, pero that's normal. Kaya mo naman silang i-handle at tsaka hindi naman sila nakakaabala sa'yo.
Tignan natin pagdating naman po sa negosyo. Sa negosyo, we have 7 of Cups. Meron tayo ditong 6 of Swords. Okay, meron kayong gustong gawin dito na move pagdating sa inyong business. Pero, naiisip nyo pa lang siya. Parang wala pa kayong lakas ng loob na i-push kung ano man po ito. Yan wala pa kayong lakas ng loob. Tsaka ganito, parang pupunta kasi kayo sa isang lugar na wala kayong kaalam-alam. So, you do your research. Yun yung kailangan po ninyong gawin. Tsaka huwag kayong magmadali sa pagdedesisyon. Okay, maganda ba yung business niyo, yung sales ninyo? We have 2 of Cups. Maganda naman po yung sales. Ayan, hahataw pa rin naman yung sales ninyo. Pero ayun lang, kung meron kayo ditong mga kailangan talagang gawin at pag-usapan pagdating sa business, gawin nyo po. Kasi merong mga pagbabago akong nakikita dito, but hindi nyo siya, parang hindi kayo makaproceed dun sa pagbabago na yon. Tingnan natin pagdating naman po sa love life, sa mga single, we have Knight of Wands. Okay. Meron tayo ditong Page of Cups. Meron ba kayong bagong nakakausap? Ayan, may tao bang interested sa inyo? Nakikita ko naman yung tao na yon ay pure naman po yung intention sa inyo. Kasi nakakatingin siya sa inyo eye to eye. Tingnan natin pagdating naman po sa... nakikita ko dito very open naman yung tao na yun sa inyo. Check natin sa mga in a relationship naman. We have King of Pentacles. At mayroon tayo ditong 4 of Pentacles. So, ayan, parang napakagalante mo or napakagalante ng person mo pagdating dito sa relationship ninyo. Nakikita ko rin dito also, pwede po na nag-iipon na kayo parehas. 9 of Pentacles, mukhang nag-iipon na kayo. Or di ko alam kung pag-iipon ba to para sa marriage ba to. Tignan natin. Para ba to sa marriage, Spirit Guide? We have 2 of Swords. Hindi pa. So, parang hati yung energy dito. Okay, so pwedeng nagsasave kayo parehas ng person mo. Or sabihin natin, nagsasave yung person mo para sa kasal, ganyan. Sa marriage, para sa future. Pero yung kalahati kasi doon, pwedeng iba yung kinapupuntahan. Pero hindi ko naman nakikita na masama yung kinapupuntahan ng kalahati na yon. Pwedeng sabihin natin, baka may mga responsibilities pa siya pagdating sa kanyang family. Kaya, nahahati. So, yun lang. Wag lang siguro kayong maiinip pagdating dito sa pag-iipon ng person mo. Ang gawin mo ay tulungan mo pa siya. Kung kayo po ay, ayan, kung alam nyo naman na, or alam nyo, sigurado kayo na siya yung gusto ninyong makasama for life. Tignan natin pagdating naman po sa mga married natin. Sa mga married naman, Spirit Guide, meron tayo ditong Knight of Pentacles. At mayroon tayo ditong The Chariot. Okay. So, sa inyo pong mag-asawa, nakikita ko dito, yes, dapat kayong magtulungan. Pero meron din po dito, may ibang makakatulong sa inyo. Yan, kung lalo na may mga pinaplano pa kayo dito. Knight of Pentacles, pwedeng merong naghahanap ng magandang opportunity sa ibang lugar or sa ibang bansa ngayon nakikita ko dito. Baka may mga magmamigrate na dito sa ibang bansa. Yung family po ninyo, so pwedeng yun, isa yun sa pinaghahandaan po ninyo. So, meron din ako nakikitang mga, pagbabago pagdating sa mga plans po ninyo ng asawa mo. Yan lamang po ang mensahe. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.